Maya POV. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Pwede bang malaman mahal ko? Pukaw pansin sakin ni Dark. Nasa veranda ako ng kwarto namin, naramdaman kong niyakap niya ako mula sa likod. Iniisip ko kasi yung bata kanina sa mall. He looks familiar kasi, sabi ko. Mukhang pagod ka na nga. Tara na pahinga na tayo, sabi niya ay hinhila ako papunta sa kama namin, pero napatili ako nang bigla niya akong hinaga at dinaganan. Dark, gulat na sita ko sa kanya, natawa siya at hinalikan ako sa noo. Pakis mahal ko, lambing niya sakin at sumiksik sa leeg ko, ang bango naman ng mahal ko. Dark, akala ko ba magpapahinga tayo, sabi ko sa kanya at nilayo siya sakin, nakahawak ako sa balikat niya. Magpapahinga na nga tayo, at sumikik ulit siya sa leeg ko, pero this time hinalik-halikan niya na iyon. Dark ano ba, magpahinga na tayo iniiwas ko yung leeg ko sa halik niya, pero humigpit yung hawak niya sa bewang ko. Ngayon lang mahal ko, sabi niya akmang hahalikan niya ako sa labi ng biglang. Mommy, isturbo, rinig kong bulong sabi ni Dark, bago umalis sa ibabaw ko, agad naman akong umupo at inayos ang night dress ko. Mommy, Daddy are you still awake? Rinig kong tanong ni Light sa labas ng kwarto namin. Wait baby, sabi ko at nagmadaling bumaba ng kama, si Dark naman nagtungo sa CR at mahinang nagmumura. Napasay na lang ako at tinungo ang pinto para pagbuksan ng baby ko. Oh bakit gising ka pa? Tanong ko at pumantay sa kanya. Nagkusot siya ng mga mata. I can't sleep mom. Pwede po bang tabi na lang tayo? Tanong niya. Sure Tere tulog na tayo, sabi ko at kinarga siya papunta sa kama. Sa gitna ka namin ng daddy mo, sabi ko at pinahiga siya sa gitna namin ng daddy niya. Mom where's dad? Tanong niya at yamakap sakin. Nasa CR si daddy, sige na matulog ka na, at hinalikan siya sa ulo. Good night mom, sabi niya bago pumikit. Good night baby, sabi ko at hinaplos-haplos ang ulo niya. Agad naman siyang nakatulog, habang nakayakap sakin. Napatingin ako sa pinto ng CR, nang lumabas si Dark doon na bagong ligo at naka-boxers lang, nailang ako kaya umiwas ako ng tingin. Oh, bakit dito natulog yan? Tanong niya bago naupo ng kama. Hindi daw siya makatulog sa room niya. Baka masanay yan Maya, pag pinagbibigyan mo yan lagi, sabi nito sa mahinang boses. Gusto ko din naman siyang makatabi Dark, kaya hayaan muna. Hindi na siya umimik at nahiga patalikod sa amin ni Light, bakit ba ang layo ng loob niya sa anak namin? Nang magising ako may sinabi sakin si Dark, nagtanong kasi ako kung bakit ano yung nangyari sakin, at isang ligo akong tulog. Kapapanganak ko lang daw sa baby namin, at nanganib yung buhay namin ng baby ko, kaya isang linggo akong tulog, nakita ko lang yung baby ko nang makarating kami sa Amerika, at nakakonfine sa isang hospital ang anak naming si Light, dahil daw kulang siya sa buwan. Yan ba ang dahilan mo para hindi kita mag-alaw Maya? Napatingin ako kay Dark nakatalikod pa din siya sakin. Ano bang sinasabi mo Dark? Tanong sa mahinang sabi. Umupo siya at humarap sakin. Gusto mong lagi sa tabi mo si Light, para hindi kita mag-alaw. 8 taon Maya 8 taon ako nagtitiis sa batang yan, sabi niya na ikinagulat ko. Dahil hindi ko pa kaya Dark. Hindi ko alam kung bakit ayaw kong magpagalaw sa'yo, oo may kasalanan ako dahil mag-asawa tayo, pero respetuhan mo ako Dark. Natatakot ako paano kung mabuntis ulit ako, at hindi ko kayanin yun. Ikaw na din nagsabing muntik ng manganib ang buhay ko, galit na idang sabi ko sa kanya, mabuti na lang at hindi nagigising si Light. Hindi siya umimik at umiwas ng tingin sakin. Matulog ka na, sabi niya tumayo siya at naglakad palabas ng kwarto namin. Oo may mali ako dahil mag-asawa kami, pero hindi ko pa talaga kaya. Hindi ko alam kung bakit pag nasa punto na kaming ganon, nakakaramdam ako ng guilt, kaya hindi ko napagbibigyan si Dark. Niyakap ko ang anak ko. Hindi ko na siya sinundan dahil sanay na ako, iinom lang yun at maya-maya aakyat na din dito para matulog. Dahil sa pag-iisip ko hindi ko namamalayang nakatulog na ako. Tristan POV. May balita na pre. Tanong ko kay Denrick nang makapasok siya sa office ko. Confirm pre nasa Pilipinas na nga ang asawa mo. Baka nga si Maya ang nakita ni Zyro sa mall kahapon. Sigurado ka ba dyan? Tumango siya at naupo sa harap ko. Oo pre, mukhang siya nga yun napatayo ako.
Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Tell me then Rick. Yan pa ang inaalam ni Bricks pre, napaupo ulit ako. Kailangan ko na talagang makuha ang asawa ko, hinhanap na siya ng kambal namin pre. Pero may nalaman pa ako pre, agad naman akong napatingin sa kanya. Ano yun pre? Na nakatingin sa kanya. May anak sila Tris, may anak sina Dark at Maya, parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko sa sinabi niya. May anak. Tumungo siya. Yan ang nahagilap ko Tris, tumayo siya at nagpaalam sakin. Kaya mo yan Tris. Aalamin natin ang totoo, wag ka munang magalit, duda ako sabi niya bago lumabas ng office ko. Nagtaka ako sa sinabi niya, pero hindi ko mapigil ang magalit kay Dark. Napasabunot ako sa buhok ko sa inis, at galit na nararamdaman ko ngayon. Paano kung may anak nga sila? Ang sakit isipin, gustong gusto kong tapusin si Dark. Kinuha niya ang asawa ko, tapos malalaman kong may anak sila. Daddy, napatingin ako sa pinto, at nakita ko ang dalawang anghel ko. Nakasunod sa kanila si Joaquin. Hi babies, tumayo ako at sinalubong sila ng yakap. How's your school? Daddy, may star na naman kami ni Kuya Bibong, sabi ni Zyla sakin, ginulo ko yung buhok ni Zyro na nakabusangot. Very good talaga mga baby ko. Mana sakin singit ni Joaquin. Kapal mo talaga, na ikinatawa niya. Dad, play kami sa private room mo paala ni Zyro. Okay baby, dalhin mo muna kapatid mo doon, sabi ko. Hinawakan niya naman ang kamay ng kapatid niya, at inaya itong pumasok doon. Naiwan kami ni Joaquin. Bumalik ako sa table ko at hinarap si Joaquin. Bumalik na si Maya pre kasama si Dark. Talaga, nagkita ba kayo? Nagulat yung mukha. Hindi pa pre, pero pakiramdam kong siya yung nakita kahapon ni Zyro sa mall, sabi ko at napabuntong hininga. Nalaman ko kay Denrick na may anak daw sila. Tris, masama talaga ang Dark na yun, himutok niya. Alam mo ba ang mas malala? Binura ni Dark ang alaala ni Maya. Ano? Bakit daw? Para walang may maalala si Maya sa nakaraan niya sa atin, sabi ko. Paano ngayon yan kung hindi tayo kilala ni Maya, hindi siya sasama sa atin kung kukunin natin siya? Yun nga ang ikinatatakot ko pre. Masasaktan ang mga anak ko, pag malaman nilang hindi sila kilala ng mommy nila. Mabubugbog ko talaga ang Dark na yan, sabi niya. Pero Tris, nagtataka ako kung bakit nailabas at nakuha niya si Maya noon sa hospital. Napaisip ako sa sinabi niya. Hindi ko alam pre, pero hindi na muna yan ang iisipin ko. Uunahin ko munang makuha ang asawa ko. Kasama mo ako Tristan, sabi niya at tinapik ang balikat ko. Mauna na ako, pakisabi na lang sa kambal na umalis na ako. Saan ba ang punta mo? Sa hospital may aasikasuhin lang ako, sabi niya at naglakad paalis. Ano naman ang gagawin niya sa hospital? Napatingin ako sa picture frame namin ni Maya, it's our wedding picture, kinuha ko iyon at tintigan. Wait baby, I'm going to get you with that man, just wait, sabi ko sa isip ko at hinaplos ang picture ng asawa ko. I really miss you baby. Joaquin POV. Joaquin, bakit mo ako tinawagan? May kailangan ka ba? Tanong niya. Tinignan ko lang siya. Maupo ka muna, sabi ko sabay turo sa kanya sa sofa. Nagtungo naman siya doon at naupo sa harap ko. Joaquin, importante ba ang sasabihin mo? Kasi nagmamadali ako, sabi niya. Naikuyong ko ang mga kamay ko. Importanteng importante teen, kaya may tanong ako. Magkaibigan ba talaga kayo ni Maya? Nakita kong natigilan siya. Oo naman Joaquin. Bakit mo natanong? Nakatitig lang ako sa kanya, pero siya iniiwas niya ang tingin sakin. Then, bakit umabot sa 8 taon na wala kang sinabi, kung saan dinala ng kapatid mo si Maya? Diing sabi ko, napatingin siya sakin na nanlalaki ang mga mata, na nagulat siya sa sinabi ko. Joaquin, ano bang sinasabi mo? Nauutol niyang sabi. Tell me Tina, magkaano-ano ba kayo ni Dark? Hindi ko alam ang sinasabi mo, tanggi niya kaya hindi ako nakapagpigil. Tumayo at lumapit sa kanya, at hinaklit siya patayo. Joaquin, ano ba masakit? Dahan-dahan nga, nasasaktan ako. Mas masasaktan ka pag hindi ka umamin Tina, galit na sigaw ko sa kanya. Ano bang gusto mong malaman? Nakapatid ko si Dark. Na may kinalaman ako sa pagkawala ni Maya. Oo, alam ko ang lahat ng yun, sigaw niya na naluluha. Bakit mo ginawa yun Tin?
Dahil mahal kita Joaquin. Dahil pag nandyan siya hindi mo ako napapansin kahit may asawa na siya pa din ang importante sa'yo at mahal mo siya. Dahil mahal ko siya Tina, mahal ko si Maya. Matagal ko nang sinasabi sa'yo na wala kang maasahan sa'kin Tina. Pero ano yung ginawa mo? Nilayo mo siya sa mga anak niya, sa pamilya niya, at pabitaw siyang tinulak. Joaquin nandito naman ako 8 taon hindi mo ako mapansin-pansin dahil sa kanya, siya pa din dyan sa puso mo. Sana hindi na siya maibalik ni kuya sa inyo, sigaw niya, dahil sa galit ko na sample ko siya. Sa ginawa mo Tina mas lalong hindi kita mamahalin. Ang selfish mo Tina, tinuring kang kaibigan ni Maya, namin pero ikaw anong ginawa mo? Naiiyak kong sabi dahil sa galit, I love Maya you know that Tina. Oo wala na akong pag-asa sa kanya, tanggap ko yun nakamove on na ako. Pero hindi mo maiiwasang importante pa din siya sakin. 8 taon walang inaang kambal, dahil sa kabaliwan ninyo ng kuya mo. Nangungulila sila sa ina nila Tina, sana naman naisip mo yan, sabi ko at iniwan siya, umiiyak sa sala, lumabas ako ng unit ko para mawala yung galit ko. All of these years naging bulag kami dahil sa kanya. Nasaksihan niya kung gaano mabaliw si Tristan sa kahahanap sa asawa nito, pero siya nanahimik lang. Pumunta ka sa school ng kambal, baka dahil sa kanila mawala ang galit ko, simula nang dumating sila naging malapit ako sa kambal, pasalamat ako sa baliw nilang ama, na pinapayagan akong masando sila. Alam kong magiging masaya sila pag nakita nila ang mami nila. Maya POV. Guyven anong ginagawa mo dito? Tanong ko kay Guyven nang madatnan ko siya ng makababa ako. Maya, tumayo siya sa pagkakaupo at lumapit sakin. Napadalaw ka. Wala, na-miss lang kita. Si Dark. Tanong niya sabay silap sa may hagdan. Umalis, na ihahatid niya si Light sa new school niya. Ganun ba? Pwede bang mag-usap tayo? Nagsalubong naman ang kilay ko. Sige dito tayo, yaya ko sa kanya at tinungo ang sofa at naupo, siya naman sa kabila naupo kaharap ko. Anong pag-uusapan natin Ven? Tanong ko agad. Maya you need to take this. Sabi niya sabay abot sakin ng isang box na parang lalagyan ng gamot. Ano yan Ven? Sabay kuha sa kanya. Kailangan mo Maya, wag mo nang inumin ang gamot na binibigay ni Dark, it's not healthy for you Maya. Ven ano bang sinasabi mo? Nagtataka kong sabi. Sundin mo na lang ang sasabihin ko Maya, kung gusto mong malaman ang lahat, sabi niya. Hindi ko maintindihan Ven. Pero sige susundin ko ang sinasabi mo, sang-ayon ko. Pero wag mong ipapaalam kay Dark Maya, alam ko ang gagawin niya. Itapon mo yung gamot na binibigay niya at yan ang inumin mo, lahat-lahat Maya masasagot lahat ng gusto mong malaman, sabi niya. Tama siya sa 8 taon na pagsasama namin, puro katanungan ang nasa isip ko, at minsan nararamdaman kong may kulang sakin. Sige Ven salamat dito, sana makatulong ta, matagal na din kasi akong parang may kulang sakin, at madaming tanong sa isip ko, na hindi ko alam sabi ko. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ko. Ginagawa ko para sa Maya. Gusto kong sumaya ka, at makalayo ka sa kasinungalingan. Salamat Ven. Call us Maya kung may kailangan ka. Nandito lang kami, sabi niya, ngumiti lang ako sa kanya. Hindi naman nagtagal nagpaalam na din si Guyven, tinago ko yung gamot na bigay niya, at tinapon yung gamot na bigay ni Dark sakin. Nag-aayos ako ng kama namin, nang biglang may pabalibag na may nagbukas noon, nagulat ako nang makita ko si Dark na masama ang tingin sakin. Ano ba Dark? Bakit ka ba nang gugulat? Ako na nakatingin sa kanya. Anong ginawa ni Guyven dito? Diing tanong niya, bumisita lang siya, ano bang masama doon? At tinalikuran siya, pero nagulat ako nang hablutan niya ako sa braso. Ano ba, masakit Dark? Tell me Maya. May sinabi ba si Guyven sa'yo? Ano naman ang sasabihin niya sakin? Ano bang problema mo? Tinatanong kita Maya, sagutin mo ako singhal niya sakin. Wala nga, ano bang problema mo? Huwag kang ang paranoid Dark, sigaw ko pero nagulat ako nang bigla niya akong sampalin ng malakas, kaya napaupo ako sa kama, at napahawak sa pisngi ko. Naiiyak ako hindi sa sakit, dahil sa hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya, at bigla-bigla na lang siyang nagagalit. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko yung gulat sa mukha niya. Maya, love I'm sorry, sabi niya akmang lalapit siya nang bigla akong tumayo, at lumayo sa kanya.
Ano bang nangyayari sa'yo? I can't understand you, Dark. I can't, sabi ko at lumabas ng kwarto namin, at nagtungo sa guest room at umiyak ng umiyak. Mahal, I'm sorry. Talk to me, rinig kong sabi niya sa labas ng guest room. Pero hindi ako umimik at nagtungo sa kama, at padapang humiga at humagulaw ng iyak. Wala na akong may naririnig na katok, kaya ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Mamaya na lang ako lalabas pag nandyan na ang baby ko. Maya-maya hindi ko namamalayang nakakatulog na ako sa kaiyak.